Ngayong araw nga nandito na naman tayo sa ating munting beta shop. Maaga tayo nagbubukas para mas maaga mas mapakain natin yung mga alaga nating mga beta. Dito nga sa mga beta ay 2 beses tayo nagpapakain, isang umaga at isang hapon. Sa mga hindi nga pala sa akin nakakakilala, ako nga pala si Young on Earth ng Red Phoenix Beta Shop. Ngayong umaga inilawan ko na yung mga beta para mag-flare man lang sila bago sila kumain. Para sa akin kasi mas maganda yung beta kapag nag-exercise muna sila bago sila kumain. Mas maganda rin naman na pagtapos na rin nilang kumain is ipa-flare natin sila para mas mabilis silang malusawan. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, ang pagpapa-flare ng beta, yun yung nagagalit sila pag may nakikita silang kapwa beta. Kaya kung may alaga kang beta, pwede mong harangan yung gilid ng tank nila para hindi sila nagkikita, dahil kapag flare ng flare ang isda, is possible silang ma-stress. Sa pag-aalaga ng beta, hindi mo kailangan ng oxygen para mabuhay ito, dahil nabubuhay ito kahit wala siyang aerator sa kanyang lagayan. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga lagayan natin is mga bote lang na pinutol o kaya bote ng lapad. Meron din naman tayong beta tank na wala silang talagang mga aerator sa tank. At ngayong umaga, ang papakain natin sa kanila itong Optimum Beta. Ito nga pala yung pinapakain natin sa mga beta natin tuwing umaga. Kapag wala kayong kitikite o mga bloodworms, pwede to. At dahil beta shop tayo, mahalaga na mapakain din natin kahit papano ng pellets yung mga beta natin. Dahil pag ito hindi sila natuto kumain ng mga pellets, pag may buyers tayo na pellets lang kaya nilang ipakain, mamimili yung isda natin at possible yan na hindi kumain. Kapag bata pa lang ang beta, tinitrain na natin sila na kumain din ng pellets. At hindi puro tubifex worm o kitikite. Kasi dito sa pagbebeta, may mga buyers talaga tayo na ayaw nilang magpakain ng mga uod dahil alam nila na madumi. Sa pagpapakain ng pellets, mas maganda, tansyahan lang, yung tama lang, yung kaya lang maubos ng isda natin. Dahil kapag nalusaw ang pellets, pupunta yan sa ilalim at masisira lang din. Sayang lang. Sa pagpapakain ng beta, dapat yung tansyahan lang, yung hindi sila ma-overfeed. Dahil pag na-overfeed yan, baka mamaya yan pa yung pagmula ng sakit nila at ikakamatay nila yon. At ako nga pala ulit, si Young on Earth, Red Phoenix Beta Shop. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang.